Sumama ang GMA Integrated News sa ikinasang relief at rescue operation sa ilang bayan sa Camarines Sur. Pahirapan at inabot ng ilang oras bago nakatira ng tulong ang mga residenteng nasa bubong pa rin dahil sa lagpas taong baha. Live mula sa Naga City, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Alam mo, Emil, hirap makapasok yung mga rescue team, pati na rin yung ayuda, hindi lang dahil, Emil, sa napakataas na baha, kundi dahil na rin sa dami ng mga sasakyan na na-stranded sa gilid ng mga kalsada sa iba't ibang lugar yan dito sa Camarines Sur. Sakay ng rescue truck ng MMDA Public Safety Division, nilisa namin ang binahang parte ng San Fernando papunta sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Nadaanan namin ang maraming nakalubog na bahay at mga sasakyan. Pagdating sa tulay sa ibabaw ng umapaw na Bicol River, hirap ang rescue teams makadaan sa dami ng nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagbaba ng tulay, mas mataas ang baha. Maraming residente ang nasa second floor ng kanilang bahay. Hirap pati mga naglalakad patungo sa direksyon ng Naga City. Ang iba, sa lubid kumapit para hindi tangayin ang agos. Pauwi sa Ginobatan Albay si Michael Mirasol na namatayan ng ina, lola at nakababatang kapatid dahil sa landslide. Panalangin na lang, sir. Yun lang ang nagpapatatag, sir. Mag-ina ko yun, ay nanay ko yun, sir, sa kakapatid ko. Isinakay rin sa MMDA Rescue Vehicle si Rosalie Julianes na naglakad sa baha mula sa bayan ng Ragay para masaklolohan ng anak sa Naga. Nung isang araw pa yun, hindi na, wala na daw siyang wala nang pagkain, wala nang tubig, hindi man siya makababa kasi baha nga. Nagsakay rin ng Red Cross ng mga stranded. Ang PNP SAF kasama sa rubber boat na mga naghahatid ng pagkain sa mga nasalanta sa kanilang tahanan. Muling nahinto ang aming biyahe malapit sa isang tulay. Malapit na tayo sa sentro ng Milaor at sakay nga tayo nitong rescue boat ng MMDA. Nakikita natin nga problema dito, maraming stranded na mga sasakyan dito sa area na ito. Kaya itong mga sasakyan ng MMDA at ng iba pang NGO at mga ahensya ng pamahalaan hindi na makatuloy. So isa ito sa malaking problema na nagiging balakid sa mabilis na pag-travel papuntang Naga at ibang parte ng Bicol. Mula sa rescue truck, lumipat kami sa MMDA rubber boat na tutulak pa Naga para tumulong sa rescue efforts. Sa mga looban ng Milaor, lagpas tao ang baha. Marami pong tao sa second floor. Kumusta po kayo dyan? Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. May mga kalsadang hindi madaanan dahil sa mga nakaharang na motor o mga sasakyang nakalubog sa baha, tulad sa Maharlika Highway. 2 kilometro at nasa ilang minuto na lang dapat ng biyahe at nakarating na dapat kami sa Naga, pero tumagal pa ng 1.5 oras bago namin narating ang boundary. Mahirap po makapasok yung ating mga sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po makapasok. Tulad sa ibang bayan, maraming naglalakad sa baha sa Naga. Ang bangka na ginagamit sa fluvial parade tuwing piyesta ng Peña Francia, nagiging transportasyon ngayon. Ayon sa Naga City RRMO, 7 barangay pa ang lubog sa baha at marami ang nagpaparescue sa mga barangay Abella, Igualdad at Sabang. Nasa 4,000 individual ang nasa evacuation center sa lungsod. Emil, yung clearing operation ay sinimula na kanina ng Philippine Red Cross doon sa area ng bayan ng Milaor at sabi ng mga taga-CDRRMO ng Naga, ang balita nila ay ang Philippine Army kasama ang DPWH ay magkakatuwang sa gagawin nilang clearing operation doon nga sa mga na-stranded at nalubog na mga sasakyan para ma-adjust sila, Emil, mahila para makatuloy na dito sa Naga at sa iba pang parte ng Bicol yung mga ayuda at yung mga tutulong na rescue team, Emil. Ian, ang binabanggit mo sa iyong report at nakita namin sa iyong video, marami kayong inabutang mga residente na nasa bubungan pa rin. Sila ba'y inirescue o naroroon pa rin sila sa kanilang mga pwesto hanggang sa mga oras na ito?
Well, Emil, yung mga iba sa mga residente like yung mga buntis, yung kapapanganak o yung manganganak at yung sobra na yung katandaan talaga, Emil, sila ay nagpaparescue at talagang nire-rescue yan ng Red Cross, ng Coast Guard, ng Philippine Navy at ng mga taga-LGU at ng mga pulis. Pero Emil, karamihan, ito'y nakita natin, karamihan sa mga residente hanggang doon sa mga looban ay nananatili lamang sa kanilang mga bubungan, sa mga rooftop at umaasa lang sila, Emil, na madadagdagan nga yung mga relief goods para masustain nila itong panatili doon sa kanilang mga bubungan, Emil. At Ian, sa impormasyon na iyong hawak, ano-ano pang lugar dyan sa probinsya ng Camarines Sur ang hindi pa naaabot hanggang sa mga oras na ito ng pamahalaan? Paano sila, ngayong kumagat na ang dilim? Well, Emil, in fairness naman sa DSWD kanina doon sa Milaora, napakataas ng baha. Nakita natin na may mga nakabangka na mga DSWD goods na nakita natin. At ang balita din natin kanina ay narito sa Naga si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. So, Emil, ang tanong ngayon, sapat ba yung kanilang mga supplies? Sapagkat, Emil, kanina pag nakikita namin yung mga residente, sumasakay ng bangka, naglalakad ng malayo ilang oras, ang binibili talaga nila is tubig at makakain para sa kanilang mga gutom na pamilya. So, yung tanong mo naman, paano ba sila ngayong gabi na? Well, Emil, ang mga kuryente sa maraming bayan na nakalubog sa baha ay wala pa rin. So talagang, Emil, mahirap ang kanilang sitwasyon, pero patuloy yung kanilang dalangin na sana patuloy na ang pagganda ng panahon dito sa Camarines Sur para maibsa na at unti-unting humupa yung baha, Emil, at kahit papano makarating na ang lahat ng tulong at ang rescue, Emil. Maraming salamat at ingat kayo, Ian Cruz.